Hello mga ka-bake and roll! Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng choco butternut brownies. Ayan, napakadaling gawin at pwedeng-pwede natin ipang-start ng negosyo ito kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay yung ating pinaka-base na brownie bars. Ayan, dito sa ating mixing bowl, nilagay ko na yung ating 4 medium eggs. Kung gagamit kayo ng large, ayan, 3 lang yung gagamitin nyo dito. Nilagay ko na rin yung ating brown at saka white sugar. Then, ibit lang natin ito ng medium speed lang ng 3 to 4 minutes or hanggang sa ma-dissolve lang yung ating sugar. Then, kailangan kapag masasabi natin ready na siya kapag iangat natin yung ating mixer o yung ating beater ay parang nag-form na siya ng ribbon. Ayan, ito yung tinatawag na ribbon stage. Ilagay na rin natin yung ating melted butter, sunod yung ating oil. Ayan, naglagay ako ng konting oil para dagdag ito pang pa-moist dun sa ating brownie. Then sunod yung ating vanilla. Then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa well combine lang yung ating mga liquid ingredients. Isunod na natin ilagay yung ating mga dry ingredients. Una yung ating all-purpose flour, then yung ating coffee powder. Sunod yung ating cocoa powder. Ayan, gagamit tayo dito ng Dutch cocoa powder or yung alkalized cocoa powder kasi mas iba yung lasa na nabibigay niya kapag yun yung gagamitin natin. Then naglagay din ako ng konting baking powder dito guys kasi itong brownie na ito, hindi ito yung normal na brownie na yung glossy at saka flaky yung top kasi nga hindi tayo naglagay dito ng melted chocolate dito sa ating butter mixture pero nandun pa rin yung pagka-gooey, pagka-chewy ng ating brownies. At kaya ganitong type ng brownie yung ginawa natin kasi lalagyan natin siya ng coating mamaya. So kapag yung flaky yung top yung gagawin natin, mahirapan po tayo maglagay ng coating nun kasi parang matutuklap lang siya. Naglagay din ako dito ng walnuts at saka ng chocolate chips. Pero ito naman ay optional lang. Kung gusto nyo mag-cut ng inyong costing, ayan, pwede nyo wag nalagyan kasi maglalagay naman tayo ng coating mamaya. Pero syempre mas masarap kapag may nangunguya tayong crunchy dun sa ating pinaka brownie bars. Pwede naman kahit yung mga normal na nuts lang guys. Ayan, spread lang natin ng maayos yung ating brownie butter para even yung kapal niya. Then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 40 to 45 minutes. Then after natin i-bake yung ating brownie, ayan, palalamigin lang natin siya ngayon dito sa ating cooling rack. Ayan, nakikita nyo guys, hindi shiny at saka crackly yung top ng ating brownie. Papakita ko naman sa inyo mamaya yung texture niya sa loob. Then after niyang lumamig, ilagay lang muna natin siya sa chiller ng kahit mga 5 hours or mas maganda kung overnight natin siyang i-chill para malinis yung pag-cut natin sa kanya at tumutulong din yun guys kapag malamig yung brownie natin, nandun yung pagka-chewy at pagka-gooey ng ating brownie bars. Ayan guys, nakikita nyo, hindi glossy at saka crackly yung top ng ating brownies kasi hindi tayo naglagay ng melted chocolate dun sa pinaka-butter mixture natin. Sinadya natin gawin ito para hindi tayo mahirapan maglagay ng coating mamaya. Pero kung gusto nyo yung normal na brownies talaga na yung flaky at saka crackling yung top, ayan, marami tayong recipe niya sa ating YouTube channel. Papakita ko lang yung texture niya sa loob guys. Ayan, kitang-kita nyo naman, achieve na achieve pa rin natin yung pagka-gooey, pagka-chewy yung texture niya sa loob. Ayan. At saka sa totoo lang guys, mas gusto ko itong wala tayong nilagay na melted chocolate sa ating butter mixture kasi parang sakto lang din yung tamis nito. Hindi siya yung parang masakit sa lalamunan. Ayan, medyo mapait-pait siya. At kahit ganito lang siya kainin, masarap na siya guys kahit wala tayong ilalagay na coating. Gagawin naman natin ngayon yung ating choco butternut streusel. Dito sa ating kawali, nilagay ko na yung ating powder milk. Ayan, skim milk pala yung ginamit ko dito guys kasi wala akong nakikitang powder milk sa grocery. Then nilagay ko na yung ating all-purpose flour. I-mix lang natin ito. Isunod na rin natin yung ating white sugar at saka yung ating butter. Ayun, meron na tayo nitong recipe dati guys, yung choco butternut streusel natin. Doon sa ating choco donut na ginawa doon sa ating YouTube channel, uploaded na po. Pero yun namang ang procedure na yun guys ay binake ko siya. Ito naman ngayon ang gagawin natin ay ito-toast lang natin siya dito sa ating kawali sa mahinang apoy lang. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-coat or ma-absorb na ng butter yung ating flour, sugar, at saka yung powder milk. Then ito yung ilalagay natin pagpakulay dito. Gumamit ako dito ng red at saka yellow para ma-achieve natin yung orange na color. Pero kung may orange kayo dyan guys, ayan, pwede yun na lang yung gagamitin nyo. Mix well lang natin ito hanggang sa mag-well combined. Dito guys, hindi pa nakabukas yung apoy dito. Kailangan nahalo muna natin maigi yung ating coloring. Then ayun, kapag kahalo na siya, bubuksan na natin yung ating apoy at ito toast na natin siya. Sa mahinang apoy lang hanggang sa lumabas lang yung aroma ng ating flour. Ibig sabihin, luto na yon kapag naumoy nyo na yung aroma ng flour. Then, after natin siyang ma-toast, nilagyan ko lang siya dito ng konting cinnamon powder. Pwede rin po yung nutmeg powder yung ilagay nyo dito since hindi siya available sa aking kitchen ngayon. Kaya itong cinnamon powder lang muna yung ginamit ko.
Pwede nyo ring i-bake itong streusel natin, pero every 5 minutes, ayan, haluin nyo siya para pantay yung pagka-toast nyo ng inyong streusel. Then, nilipat ko lang siya dito sa ating baking tray para hindi po tayo mahirapan mamaya kapag nag-coat na tayo. Then, dito meron tayo ditong dark chocolate. Ayan, minelt ko lang siya sa microwave oven. Ito yung first na ibabrush natin doon sa ating brownie para dumikit yung streusel natin. Ibabrush lang natin ngayon yung ating brownie bars ng melted chocolate. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Ayan, sinadya talaga natin na ganito yung magiging texture niya sa ibabaw. Hindi yung crackly at saka glossy yung top. Kasi mahirapan na tayo mag-brush ng melted chocolate. Ayan, tutuklap lang siya guys kapag yun yung ginawa natin. Pero yung texture niya sa loob at saka yung lasa niya guys, wala siyang pinagkaiba dun sa mga brownies na glossy at saka crackly yung top. Same na same pa rin sila. Yung top lang naman yung pinagkaiba. At saka mas gusto ko tong lasa ng brownies na ito guys kasi saktong-sakto lang siya. Yan, medyo mapait-pait. Kaya nga perfect ito dun sa mga hindi masyadong fan ng matamis. Ayan, i-coat lang natin siya ngayon ng ating choco butternut streusel. At saka may option naman kayo dito guys. Kung ayaw nyo siyang lagyan ng choco butternut na streusel, pwede nyo siyang i-drizzle na lang ito yung minelt natin na dark chocolate. I-drizzle nyo lang siya sa ibabaw. Ayan, perfect brownies pa rin yung kakalabasan niya. At saka mas nakatipid tayo dito ng ingredients guys ng konti kasi nga hindi tayo naglagay ng melted chocolate doon sa pinaka-butter mixture natin. At saka yung chocolate chips naman na nilagay natin doon sa pinakalas na hinalo natin kanina. Ayan na, optional lang din naman yun. At saka yung nuts, pwede kayong hindi na maglagay. Kasi ikukot naman natin siya ng choco butternut streusel. May mga gumawa na rin itong choco butternut na brownies. Pero try nyo guys itong version ko kasi sobrang sakto lang yung timpla nito. Hindi siya matamis. At yung pinaka brownie base natin, nakatipid tayo doon kasi nga hindi tayo gumamit dito ng melted chocolate. Ayan, kaya mas mura siya kung ipangbenta nyo siya. At pagdating naman sa lasa guys, hindi kayo mapapahiya dahil saktong-sakto lang yung timpla nito. Promise, talagang magugustuhan nyo ito dahil kahit ako nga na first time kong gumawa na hindi naglagay ng melted chocolate doon sa pinaka brownie base natin. Ayan, nagustuhan ko talaga siya guys. Mas gusto ko siyang kainin kahit yung walang coating guys. Ayan, kahit walang streusel dito, masarap na siya. Basta tip ko lang guys, ayan, gumamit kayo ng magandang klase or magandang quality ng cocoa powder, yung alkalized or Dutch process. Kung nasa Pinas kayo, pwede kong i-recommend yung JB15. O yun, ginagamit ko yun guys. Ayan, masarap din yung cocoa powder na yun. Malasa siya at nandun yung pagka-chocolate flavor talaga. Pwede nyo itong ibenta guys ng 35 to 40 pesos kada isa. Itong naka-packaging. Kung anima naman, pwede nyo ibenta ng 300 to 350 pesos. Yung maliit na box. May nabibili naman na pang brownie box talaga. Ayan. Pero mag-costing pa rin tayo guys kasi hindi naman tayo pare-pareho ng mga ingredients na ginagamit. Kagaya ngayon, wala ako sa Pinas. So, iba yung presyo ng ingredients na ginamit ko.